Bago po ang lahat, bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral ng continue sa The Authority of the Believers na kung saan nasa armor of God na po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah Jesus. Oh, we glorify your name, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli kami po ay lumalapit at dumululog sa trono ng biyaya. Panginoon, salamat o God, at muli kami po ay nagtitiwala na ikaw ang Diyos na tangi namin pinapupurihan ngayon at magpakailanman. Hallelujah, Jesus. Tunay, Panginoon, na patuloy po kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na muli kami po patuloy na nagpakumbaba sa iyo at muli na nagpapaturo sa pamagitan ng mga salita. At hayan mo, Panginoon, patuloy po naming ina-acknowledge ang kapangyarihan ng Santong Espiritu na siya naming tanging guro, na siyang magtuturo sa bawat isa sa amin at magpaunawa sa hiwaga ng salita na ituturo mo sa amin sa gabing ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na gamitin mo lamang yung lingkod upang magiging ang aking bibig, magiging bibig mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ang aking buong pagkatao ay maging katauhan mo sa bawat isa sa amin. At ayan mo, Lord, na ibaba mo siyang paanan ng iyong lingkod at ikaw lamang siyang mataas sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama. At tunay na inaamin ko, wala po akong kakayanan, wala akong magagawa ng sinuman. Ikaw ang Diyos na may magagawa sa bawat isa sa amin, sa pamagitan ng salita na patuloy na magbibigay kalakasan sa bawat isa sa amin at magbibigay katatagan sa aming pananampalataya. At salamat, Lord, sa patuloy na kapangyarihan ng Authority of the Believers, maging ang armor of God na patuloy na pinagkaloob mo sa amin, na siyang tunay naming sandata sa pakikibaka sa mundong ito, O God. Salamat, Ama, at maingat po namin na ibinabalik sa iyong lahat ng papurit pasalamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. So, dito po tayo ngayon ay natalakay na po natin yung apat na armor of God. Yung una, the loin belt of truth. At ang pangalawa, the breastplate of righteousness. At ang pangatlo ay the peace of God. Ang pang-apat ay the shield of faith. At nandito na po tayo sa panglima ng armor of God na the helmet of salvation, na kung saan ay mababasa po natin sa Ephesians chapter 6 verse 17. Ephesians chapter 6. Amen. Verse 17. Nasabi po dito, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Amen. Na kung saan wala po tayong ibang tabak sa pakikibaka sa mundong ito para tayo po ay makakatagal sa pakikipaglaban, kundi ang salita ng Diyos na atin pong pinanghawakan at inaangkin po sa buhay po natin. Na siya po nating sandata na hindi po pwedeng magapi ng sinuman. Kung ang sandata po natin ay salita ng Diyos, na kung saan ay mababasa po natin sa ating pinag-aralan ng Book of Ephesians, verse 11, na tayo po ay makakatagal sa pakipaglaban kung ang atin pong sandata ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, sabi po dito sa textbooks, hindi ko napakahabaan pa ang explanation dito sapagkat napakaliwanag naman po ang sinabi po dito na yung verse 17, na kailangan po nating laging isuot yung helmet ng kaligtasan. Kaya nga helmet of salvation yung ating tinatalakay. Na yung helmet ng kaligtasan at kunin po natin yung tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid. Wala pong iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi po dito sa textbooks na the helmet was very ornate and intricate passion to looks like the heads of animals. They also had a large plum of brightly colored feathers or horses' ears that stood out of the top. At sabi po dito, made of bronze and equipped with special pieces that protected the cheeks and jaws. It was so strong and heavy that even a battle axe could not pierce it. At sabi po dito, this helmets made the Roman soldiers noticeable. When you are confident in your salvation,
walking in the reality of all salvation means to you, you become a very noticeable person. At sabi pa po dito, if you don't walk in all that your salvation entails, you may fail the enemy's battle axe coming to attack your mind and steal your victory. Hallelujah. So sabi po dito, the enemy will chop the blessing of salvation right out of your theology. He will try to tell you that healings, deliverance, prosperity, preservation, and soundness are not part of redemption. Hallelujah. So, tingnan po natin, sabi po sa Tagalog, na sabi dito, ang baluting pangulo ng kaligtasan, masyadong palamuti na parang isang pirasong bagay na gawang sining, napalamutian ng mga inuukit na bagay o hugis. Ang ilan ay hinugis upang mag-anyong ulo ng mga hayop. Ganoon din ang mayroong malaking lumahi ng matingkad na kinulayang mga balahibo ng mga pabo, manok, at etc. o buhok ng mga kabayo na nakatayo sa ibabaw nito. At sabi dito, yari sa tanso at sadyang sinangkapan ng mga bahagi na nagbibigay proteksyon sa mga mukha at panga. Nito'y lubos na matibay, malaking malaki at lubhang mabigat na maski ang mga maso o palakol, pandigma ay hindi magagawang tumagos dito. At sabi pa dito, ang palamuting pangulo ay ito'y nagtutuon ng pansin sa sundalong Romano. Ang baluting pangulo na ito ay inahaling tulad sa ating kaligtasan, sapagkat ang ating kaligtasan ang pinaka-detalyado, pinakamaraming palamuti, pinakamarilag na regalo ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya sabi po dito, ang baluting pangulo, sa Greek word po ay perikoplahia, nangungusap ng isang piraso ng kasuotang pandigma na angkop na tumatakip ng mahigpit sa palibot ng ulo. So yun po, kung sa Tagalog po ay may mahaba, sa English maiksi lang po. At sabi nga dito, kung ikaw ay di lalakad, yun yung sabi dito na if you don't walk in all that your salvation entails, sabi dito, kung ikaw ay hindi lalakad sa lahat ng mga bagay na napapaloob sa iyong kaligtasan, maaari mong madama ang palakol na pandigma ng mga kaaway na marating upang salakayin ang iyong isipan, na nakawin ang iyong tagumpay. Kung hindi mo isuot ang iyong kaligtasan ng mahigpit sa palibot ng iyong ulo o isip, ay sisibakin ng kaaway ang mga pagpapala ng iyong kaligtasan mula sa iyong pananampalataya. Yan po yung binanggit dito, mula sa ating yung blessing, mula po sa ating blessing sa ating pananampalataya, yung blessing of salvation right out of your theology. Nasabi po dito, kaligtasan mula sa iyong pananampalataya sa salita ng Diyos, sisikapin niyang sabihin sa iyo na ang kagalingan, pagpapalaya, pag-iingat ng iyong isip at kalusugan nito ay hindi totoong bahagi ng pagtubos na gawa ni Jesus. So, hindi po tayo madadaya sapagkat ihinihayag na ng Diyos sa atin ang lahat. Amen? Hallelujah. At sabi nga dito na the attack and aim of your mind, once he sees, control it, he will begin to manipulate your emotion and start to send sickness and disease into your body. Yan po yung taktika ng devil o ang taktika ng demonyo sa buhay po ng bawat isa. Na pag sabi ka, kung hindi maingatan natin yung ating isipan, yun po na
kukontrol po niya yung, doon po tayo atakihin. He will begin manipulate po yung ating emotion at doon po mag-umpisa yung padadalhan ng sickness and disease sa katawan. Hindi po natin angkinin doon sa mga katawan ng ayaw tanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kung tingnan po natin sa Ephesians 6:11 na nakalagay po dito, whilst, na sabi po dito, isuot ninyo ang baluting kaloob ng, kasi yun pong whilst, sa Greek word po dito ay sabi, specific method or strategy of attack. Kaya nga sabi po dito na isuot ninyo ang baluting kaloob ng kaligtasan, kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. So kailangan po nating patuloy na isuot yung baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan po natin yung mga lalang ng dyablo. Na kung saan, kung atin pong ikumpara yung sabi po dito sa Ephesians 11 o 6:11 kaysa ikumpara po dito sa 2 Corinthians 2:11 na nakalagay po dito ay device na kung saan sabi po 2 Corinthians 2:11 upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. So maliwanag na po sa atin yung mga taktika ng demonyo o taktika ng mundo. Hindi na po tayo inosente, hindi na po lingid sa atin sapagkat hayag na po sa atin ang katotohanan, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Na paulit-ulit na nga lang nating pinag-aaralan ng mga salita ng Diyos na kung saan hinain na ng Diyos sa atin ang lahat ng bagay maging kanyang buhay. Inihandog na sa atin lahat. Wala na siyang hindi binigay sa atin kung hindi binigay na ang lahat. Kaya nga po sabi nga dito sa textbook, assuming of a mind, tricking the mind, the devil works with a strategy to try to deceive our minds. So ano pong una niyang i-deceive? Yung ating isipan. Kasi nga, ako po'y naniniwala na kung dito pa lang sa ating isipan, hindi po tayo magtagumpay. Kung dito pa lang talunan na tayo sa ating isipan, never na magtagumpay po yung ating puso. Pag dito pa lang sa isipan ay talo ka na, lalong mas talo na pagdating sa puso at yun po, ganun din, lalabas sa ating bibig, puro talunan. Pero kung dito sa isipan po natin ay tayo po'y panalo, pasigit na maging panalo rin po ang puso at yun po ang lumalabas sa ating bibig. Amen? Mamaya, mapag-aralan po natin na kung alam na nating medyo naka-chop ang devil sa ating isipan, wag na po nating sabihin, mamaya matalakay po natin yan. Kaya nga sabi dito, the devil works with strategy to try to deceive our minds. Deception is word used to describe the devil's deceptive abilities. The Greek words dolios has been translated as deceit, subtlety, and guide. This word or those with similar meaning are found throughout the New Testament in connection with the enemy's deceptive abilities. So sabi po dito, yung Greek word na dolios, to bait, as someone sitting bait in front of a face. The enemy comes against your mind with a lie. Yan. Siya'y darating po sa ating isipan na magdadala ng kasinungalingan, trying to trick you if you perceive these lies to be true and take the bait, and process of this deception will be implemented. Everyone has bad thought because the enemy attack the same way. It's what you do with the thought when it comes that determines your success. Amen? Na kung saan ay sabi nga po dito ay sa 2 Corinthians 2:11, sa Tagalog po sabi po dito na
The device and pamamaraan sa Greek word noimata mula sa salitang ugat na isip. Ganoon pa man, ang salitang noimata ay isang anyo ng maaring isalin bilang mag-intriga ng isipan, lalong pangkaisipan, panlilinlang. Sabi dito, yung dulios, sa Greek word, sabi dito, linlangin ng may layunin, masusumpungan ng lahat ng dako ng bagong tipan sa mga talatang tumutukoy sa mga kakayahan ng diablong manlinlang. Sabi po dito, yung Julius painan, di ba? Sabi nga dito, painan, naglalagay ng pain sa harap ng isang isda sa tarong sa larong pangkaisipan ay kanyang ipinapain ang mananampalataya ng mga paratang ng kasinungalingan. Kapag nadama ng isang mananampalataya ang mga kasinungalingang ito, na ito'y totoo, at kagatin ang pain, kung magkaganoon, ang proseso ng panlilinlang ay ganap na maisakatuparan sa kanyang buhay. Hallelujah. Na hindi po tayo dapat magpanlinlang sa taktika ng devil o mga strategy ng demonyo sa ating mga buhay. Amen? Na wag po nating pabayaan na yung deception ay ma-implemented po sa ating mga buhay. Kaya nga sabi dito, everyone has bad thought. Lahat po ay mayroon pong bad thought, pero yung ating bad thought, ito po'y mababago kung ito po'y mapapalitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kung titingnan po natin dito sabi nga dito sa textbook natin, having a bad thought does not make you a bad person. So, yung bad thought, hindi po magiging dahilan na magiging masama po tayong tao. Kaya kung titingnan po natin sa Proverbs 30:22, sa Kawikaan 30 verse 32, nasabi po dito, keeping your mouth shut. Ito na po yon, na kung medyo nalinlang po tayo ng devil, mas mabuti nang wag na po tayong magsalita, i-keep na po natin yung ating bibig. Sabi dito, keep your mouth shut. Yung itikom po natin ang ating mga bibig. Kasi sabi po sa Proverbs 30:22, kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbabalak ng masama, mag-isip-isip ka. See? Na kung tayo po ay humahantong na nagiging palalo, kasi sabi dito, kung sa kahangalan mo'y naging palalo ka at nagbabalak ng masama, mag-isip-isip ka. Na kung hindi po tayo sure, kailangan po muna nating reviewin. Kung lalo't higit sa lahat, tayo po'y nakakilala na sa Panginoon, alam po natin yung tama at mali. Na kung saan, na-share ko na po nung una, ang dalawang hukbo ng anghel na nakapaligid po sa atin ay lagi lamang itong nakaantabay kung ano po ang ating sasabihin. Kung ano pong lumalabas sa ating bibig. So dito po tayo, ang diablo, hindi niya alam ang anong laman ng ating isipan at ang ating puso. Malalaman lamang niya kung ito'y lumalabas sa ating bibig. Kaya nga sabi sa Proverbs 30:22, keep your mouth shut. Na kung alam mong hindi ikabubuti, kung alam nating hindi ikabubuti sa atin mismo, i-take home na lang natin yung ating bibig. Amen? So, punta po tayo ng 2 Corinthians 10:4 na nakalagay po dito, stronghold. Sabi po dito ay yung stronghold sa Greek word ay fortress or prison. Bago po tayo pumunta po dito sa Greek word ng stronghold ay sabi po sa 2 Corinthians 10:4, ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos. Amen. Na ang atin pong sandata ay mayroong kapangyarihan ng Diyos. At sabi dito, at
makapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibot. Sabi dito, makapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Amen. Sa 2 Corinthians 10:4, na kung saan dito po tayo ay pwede pong dayain tayo ng kaawa, udyukan, ilagyan po ang ating isipan ng mga negatibong bagay. Sabihin na, oy, hindi naman totoo, wala kang pirang pangbayad ng mga bill mo. So, kung tayo po'y a-agree doon sa bulong ng kaaway, makapasok na po siya sa ating mga buhay. Kaya, kailangan na dito pa lang, ang udyok pa lang ng kaaway sa ating isipan, mayroon po tayong salita ng Diyos na pinanghawakan na pwede po natin siyang palayasin. Hindi ba sabi nga sa Matthew 18:18 at Matthew 16 verse 19, na anumang tatalian natin sa lupa, tatalian ng sa langit. Kaya pag medyo anong tawag doon? Medyo naagaw ang ating isipan ng mga bulong ng devil, ura-urada po natin siyang i-rebuke. Para hindi po siya ano pong i-rebuke natin? Ano pong ilaban? Walang iba kung hindi yung salita ng Diyos. Kasi nga sabi nga dito sa 2 Corinthians 10:4, ang sandata ko'y makapagpaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Yun pong salita ng Diyos, hindi po ito sandatang makasanlibutan, ito po'y sandatang nagmumula sa Diyos na wala pong pwedeng makapigil. Wala pong pwedeng makatalo sa sandata ng Diyos na walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi nga dito sa Greek word, fortress, sabi po dito ay designed to keep outsiders from breaking in. Yung prison naman ay designed to keep insiders from breaking out. Sabi po dito, when a person has a stronghold in their life, mentally and emotionally, they have walls around them that prevent others who could help them from helping to them. So sabi po dito, strongholds cannot be built in just one day. So ang po lamang ito nagawa ng isang araw. Kaya sabi po dito, if wrong thinking and believing go unchallenged, the devil can use those lies to build thick walls around your life. Hallelujah. Na kung saan, kung siya po makapasok na sa ating pag-iisip, nandoon na po yung unchallenged, the devil can use those lies to build thick walls around your life. Makapal na wall na magiging palibot sa atin, sa ating buhay. At sabi dito, the first step, ang una pong step para po tayo makawala sa devil tactics. Sabi dito, the first step in removing stronghold, makawala tayo sa stronghold, is, sabi po dito, is to recognize your responsibility. So, recognize po natin yung ating responsibility. At sabi po dito, you permitted your mind and emotions to get into the repentance is the first step. Hallelujah. Ang unang step po para makawala po tayo sa mga stronghold ay magsisi, repentance. So dito po ay mayroon pong itinuturo na dalawang uri ng stronghold. Number 1 is rational stronghold at yung pangalawa ay irrational stronghold. So, sabi po dito sa rational stronghold, tingnan po natin yung 2 Corinthians 10:5. Nakalagay po dito, imagine na dapat po atin pong i-cast down kung ano po ang panlilinlang ng kaaway. Sa mga dito po tayo sa mga imagination, maaring magbuo tayo ng mga imagination na ito na may taliwas sa salita ng Diyos. Pag hindi po tayo sumang-ayon sa salita ng Diyos, dito po tayo madadaya. Kaya sabi po dito sa 2 Corinthians 10:5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. So ano pong dapat nating sugpuin? Yung pagmamataas laban sa Diyos. At kailangan pong mabihag yung ating isipan na tumalima saan? Kay Kristo Jesus.
na wala po tayong ibang paghariin o tumalima sa ating isipan kung hindi yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito ay dapat po yung ating isipan ay mabihag at tumalima kay Kristo upang hindi po tayo malinlang ng sanlibutan o wala naman talagang magawa ang demonyo sa ating mga buhay sapagkat 2,000 years ago talunan na siya. Ang mayroon pong matinding kalaban po natin at sumusuway yung ating sarili po natin ang matinding kalaban. At pangalawa na lang ang mundo, yung mga tentasyon. Hanggat hindi po sumang-ayon ang ating sarili, wala pong magagawa ang mundo. Kung hanggat ang ating sarili ay wala tayong pinili, kung hindi sumunod sa Diyos, at higit sa lahat yung ating sarili ay pasubmit sa Diyos, na hindi po natin sundin yung ating kagustuhan, yung ating mga inibig na maabot o anong mga gusto na taliwas naman sa salita ng Diyos. Yun po yung ating napag-aralan dati na mag-suffer ka ng panandalian kaysa mag-suffer ka pang habang buhay. Amen? At sabi nga dito sa textbook, even a good sound mind must be submitted to the work of the Holy Spirit. Yan na po, na kahit po yung ating even a good sound mind must be submitted to the work of the Holy Spirit. Otherwise, like a stronghold of a reason, it will begin to dictate to your life. Amen? At sabi dito, logical mind is necessary but it will work against your spiritual life unless it is submitted to the Holy Spirit. Hallelujah. At sabi nga nito, maliban na isubmit po natin sa Holy Spirit, yung logical mind is necessary. Na pinakinggan mo po yung MP3 ni Pastor Gary kanina at may kinuha po siyang example po dito, isang pastor na naglilingkod sa isang church na kung saan yung mayroon po siyang, siyempre pag ikaw po ay mayroon pong pinakamataas, kailangan mag-submit ka, na kung saan ang in-explain po ng nakakataas na pastor, hindi po magpa-submit, hindi ituro yung submitting, yung ating buhay, i-submit sa Holy Spirit. So, yun po yung na-encounter ni Pastor Gary. So, nakita po niya na hindi po yung tama kung hindi po tayo magpa-submit sa Holy Spirit sapagkat tandaan po natin na sa huling panahon na po tayo nasa kapangyarihan na tayo ng banal na espiritu. So, inadvisean siya na magsarili ka ng church. So, kailangan po tayo na magpasubmit sa Holy Spirit. Kung nagpapasubmit po tayo sa Holy Spirit, kaya rin po natin magpasubmit sa lahat ng namumuno. Kung sa Holy Spirit hindi po tayo magpasubmit, paano po tayo magpasubmit sa mga taong nakakataas sa atin? Tandaan po natin, ang Holy Spirit walang iba kung hindi isa po siya sa 3 person ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu, na salas na po tayo sa dispensation na po tayo sa Holy Spirit. Amen? So, nawa po ay maliwanag po sa atin yun. At kung hindi po maliwanag, mayroon pong mga pastor na nakahawak po sa atin na kung mayroon pong questionable sa isipan nyo patungkol dito, na pwede po nyong itanong sa mga humahawak sa inyong mga pastor. Hindi po nyo ako pwedeng matanong ngayon kasi nga hindi nga tayo magkarinigan. Nasa live stream lang tayo. So, punta po tayo sa pangalawang stronghold na sabi dito, irrational stronghold. Na sabi po dito, possible failure. Kung ating titingnan yung stronghold na pwede po itong magbigay ng possible failure po sa atin. Na sabi rin po dito na kung saan ito po'y ang example nga ni Pastor Gary po dito na kung sa ating sarili na lang na sabi nga na halimbawa yung in-example ni Pastor Gary po dito na yung mama niya ay namatay sa 40 years old, na kung yung ating stronghold ay ganun din ang paniniwala mo na halimbawa kung ang sa akin lang, kung sabihin ko na ang lulo ko ay namatay sa ganito, yung yung magsusuka ng dugo, anong tawag doon sa sakit na magsuka ng dugo?
hindi cancer sa bagay yun. May tawag eh. Nakalimutan ko eh. O kaya yung nanay ko. Yun, television na walang antina. So, ang nanay ko naman ay nagkasakit ng hika. Ngayon, kung wala akong salita ng Diyos, pwede kong sabihin na yung nanay ko baka magmana rin ako ng ganitong sakit ng hika. In Jesus' name. Na kailangan na dito pa lang hindi tayo maniniwala kasi marami akong naririnig naman, lahi namin high blood. Ang lahi namin ay sakit sa puso. Ang kinin pa talaga eh. Na tayo po ay salamat sa Diyos na tayo po iminulat. Ang sakit ay hindi po minamana. Na pwede po nating mamana ang sakit sa ating mga magulang kung ang kanilang ginagawa ay atin pong sinusunod. Pero kung hindi po natin sinusunod ang kanilang mga ginagawa, katulad po nung tatay ko na ang nagiging sakit po niya ay nagbutas-butas ang kanyang baga dahil sa pagsisigarilyo at pag-iinom ng alak. Ngayon, kung gayahin ko yung ginawa ng tatay ko, pwede pong mangyari sa akin na magkasakit din po ako sa baga. Pero kung hindi ko gayahin yung ginagawa ko ng magulang ko, hindi po pwede na ako po'y magkasakit ng katulad ng kanilang sakit. So maliwanag na po yun sa atin. Amen? Na ito pong irrational stronghold yung posible po na tayo po ay magiging talunan kung hindi po tayo lalaya po dito. Kaya nga sabi dito, these have to be with fears and worries that they are completely unrealistic. Yan. Na yun pong irrational stronghold na sabi, these have to do with fears and worries that are completely unrealistic. Amen? Na kung saan ay dito po na pwede po tayong udyukan ng kaaway. At tandaan po natin, mayroon po tayong salita ng Diyos na pwede po nating ura-urada ay sibakin o tagain ang salita ng Diyos. Sibakin at wasakin yung bulong ng mundo o bulong ng devil. Tandaan natin, mayroon po tayong salita ng Diyos. Mark 16, 17, and 18, we have power to cast out any demon spirit. At tandaan po natin, yung Matthew 18:18, anong magtatalian natin sa lupay, tatalian sa langit. Amen? So, maliwanag po sa atin yan. So, tingnan po natin yung 2 Corinthians 10:5 na sabi po dito, bringing into captivity. Nasabi po dito sa 2 Corinthians 10:5, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Inulit po yung ating tinalakay kanina. At binibigyan ng kaisipan at binibihag ang kaisipan upang tumalima kay Kristo. So, amen po. Na kung saan ay kailangan po na ang ating isipan ay tumalima po sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng lubos na kalayaan at kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan at siya yung nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya, pananampalataya at biyaya. Kaya napakaganda nga yung tinatalakay ni Pastora Rowena sa ngayon na hindi pwedeng magkahiwalay yung faith at saka yung biyaya, faith at grace, sapagkat hindi po magpo-flow ang biyaya kung wala po tayong pananampalataya. Na hindi po pwedeng magkahiwalay, para bang katulad din ng panalangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po pwedeng magkahiwalay. Kasi sa ating pananalangin, tayo ay humingi sa Diyos at sa ating pagbabasa, nangungusap naman ang Panginoon sa atin kung paano po matugunan ang ating mga kahilingan. Amen? At sabi po dito sa textbook, sabi dito, it's not the devil that brought into a captivity, it's the thought. Yan. If you do not take your thoughts captive, then your thoughts can take you captive. So, sabi po dito, tingnan po natin sa, hallelujah, sa irrational, sa Tagalog, yung irrational, makatuwirang kuta, umuog, imahinasyon, logismos sa Greek word na sabi dito, lohika, makatuwirang kaisipan, salamat sa Diyos sa malusog na matalinong isipan. Ngunit kahit na ang malusog o matalinong isipan na ito ay kailangan pa ring isumiti sa gawang pagpapala, banal
pagpapala banal ng yung sa gawang pagpapala ng banal na espiritu. At sabi dito, kung hindi ang isipang ito katulad ng muuukuta ng katuwiran ay magpapasimulang magdikta sa iyong buhay, gaano karaming tao ang tinawag ng Diyos sa ministeryo, ngunit hindi nasa irasyonal na po tayo stronghold. Nasabi dito, una sa lahat ay may kaugnayan sa mga pagkatakot o mga pag-aalala na hindi makatuwiran, pagkatakot sa sakit, maagang pagkamatay, di normal na pagkatakot na tinanggihan o tinanggi, pagbagsak o pananalapi. Ang mga ito karaniwang lubhang napakawalang katuwiran, nahahantong sa iyong pagkamulat sa katotohanan na ang mga ito'y panlilinlang lamang ng kaaway. So sabi po dito sa 2 Corinthians 5:10, nasabi nga dito na kailangan pong magpasubmit mabihag yung ating isipan at tumalima kay Kristo. Nasabi nga dito sa Tagalog, dito hindi ang diablo ang dinadala sa pagkabihag, kundi ang kaisipan. Yan. Kung hindi mo dadalhin ang pagkabihag ng iyong isipan, ang iyong magdadala sa iyo sa pagkabihag. Kaya sabi dito, dalhin sa pagkabihag, bihagin ang isang tao sa pamagitan ng isang sibat na nakaumang sa likod nito. Ang ating mga kaisipan ay hindi madaling magdadala ng pagkabihag. Kinakailangang tayo'y magpasya na dalhin ang mga ito sa pagkabihag. Kakailanganin na tayo'y maging malupit sa ating mga sarili at sa pilitang ipailalim ang ating kapamalaan, ang ating mga isipan. Yan. Yun po yung kailangan pong ipasakop yung ating mabihag pong ating isipan sa salita ng Diyos. Na ang salita po ng Diyos ang siyang maghari po sa ating isip. Amen? So maliwanag po yun. Nasabi nga dito, it's not the devil that brought into captivity. Yun po yung binasa ko po sa Tagalog na nasabi dito, we must lay hold of our mind and force it to submit to the Word of God. If choose to let our minds and emotion dominate and control us, we will inevitably become oppressed. Hallelujah. So tingnan po natin sa Acts 10:38, nasabi po dito oppression. Na kung saan sabi dito, oppression is not possession or depression. So tingnan po natin, basahin po natin yung Acts 10:38. Nasabi po dito, ang sinasabi ko ay patungkol kay Hesus na taga Nazaret, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang sapagkat sumasa kanya ang Diyos saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at pagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng diablo. So, nasa kanya po yung palatandaan na kung saan kahit ano pong ginagawa, sabi dito, gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo. So, yun po yung ginawa ng ating Panginoon. Nung siya po'y nasa lupa, siya po ay nagpapagaling sa mga may pinapahirapan ng diablo na mga tao. Kaya nga sabi po dito sa textbook, a term used to portray a wicked tyrant or evil king who forcibly imposes this will upon these subjects. To when a person is oppressed, he has been beaten down. Sabi po dito, when a stronghold in the mind is eventually turns into oppression. When oppression sits in
the end result is hopelessness. Hallelujah. So kung makapasok na po yung oppression, magiging, sabi dito, oppression sits into the end result is hopelessness. Yan. Wala nang pag-asa, hopeless na. At ano pa po? Sabi po dito, when salvation is wrapped around your mind, you will never again fall free to these tactics. So sabi po dito, when salvation is wrapped around your mind, you will never again fall free to these tactics. So hindi na po tayo, free na po tayo sa mga taktik, malaya na po tayo sa taktika ng devil o demonyo o ng mundo. Kaya nga sabi dito, the devil must begin his attack in your mind. Saan siya umaatake? Sa isipan. Kaya sabi ko nga kanina, kung sa isipan pa lang talunan na tayo, never po tayo magtagumpay pagdating sa ating puso, at ganun din sa ating mga pananalita. Maging ating pananalita, puro talunan, ay, puro hirap, puro kawalan, puro sakit. Yan yung mga lumalabas sa bibig, kasi yun na yung nasa isipan, bumaba sa ating puso at lumalabas na sa ating bibig. Amen. Kaya nga sabi dito, if the enemy can get a foothold in your mind, then he can get a foothold in your life. Yan. At sabi dito, if he has no say in your mind, then no say in your body. Hallelujah. So kung hindi po siya magkaroon ng puwang sa ating isipan, wala rin po siyang puwang sa ating katawan na bigyan tayo ng, hindi lang sa ating katawan, sabi nga dito, no say in your body, sa pamilya po natin at sa finances at sa iba pa. Wala siyang masasabi sa ating katawan kung hindi siya po ay matakot o manggilalas, na wala po siyang puwang na tayo po ay atakihin o kaya'y sagiin man lang pagdating sa ating katawan, maging ang ating pamilya o lalo na ang ating finances o ano pa mang bagay na kung saan ay yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Wala po siyang pwedeng atakihin. Maliban na sumang-ayon po ang ating isipan. Hanggat ang ating isipan hindi po sumang-ayon sa bulong ng kaaway o taktika ng kaaway, hindi po siya magkaroon ng pagkakataon na makaatake sa ating katawan at maging sa ating pamilya. Yan po ang sinasabi po dito. So tingnan po natin sa 1 Peter 1 verse 13, nasabi dito, get your mind into good shape. Kailangan po ang ating isipan ay magkaroon po ng magandang hugis, shape. Sabi dito, at basahin po natin. Kaya sabi dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 13, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Ano po ang ating dapat ihanda? Ang ating mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Habang tayo ay nakikibaka sa mundong ito, lalo na kung mayroon kang nararamdaman minsan, dumarating sa atin ang panghihina, pero kailangan magpalakas po tayo sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita lamang ng Diyos ang magpapalakas sa atin, hindi yung salita ng tao. Kasi ang salita ng tao kadalasan magpapahina po sa atin, imbis na i-encourage ka, i-discourage ka. Pero yung salita ng Diyos, yun po yung magpapalakas sa atin. Kaya wala po tayong ibang takbuhan, unang-una sa Panginoon. So manalangin po tayo kung sinong tao na pwede po nating lapitan, na kung gusto po nating humingi ng payo, ipanalangin muna natin sa Diyos kung sinong tao. Hindi tayo pwedeng lumapit sa taong hindi namumuhay sa Diyos. Kung ang ating lapitan ay ang taong namumuhay sa mundo, walang magandang payong maibibigay po sa atin. Mas lalo po tayong ipapahamak kung papayuhan tayo na, sige, okay lang yan. Kahit mali na, okay lang yan. Hallelujah. Po sa atin na una, kung tayo man ay magkaroon ng trouble sa ating isipan, ng mga problema na minsan hindi mo na alam kung anong dapat na hakbang gawin mo, unang-una wala tayong ibang lapitan kung hindi ang Diyos.
Manalangin po tayo kung sino ang taong pwede po nating lapitan kung kailangan po nating humingi ng payo. Hindi po tayo pwedeng humingi ng payo doon sa mga taong namumuhay sa mundo. Amen? Hallelujah. Mas lalong magkaroon ng puwang ang inimi na lalo tayong talunin o wasakin o alisin sa atin yung grace, biyayang nasa atin na. Amen. Amen? Kaya nga sabi dito, if the enemy can weary you in your mind, yan, kung makapagbigay ng, sabi dito, weary in your mind, you will lose. Yan. If he can plant a seed of unbelief in your mind and you allow it to grow, you will end up defeated. Yan na po. Na tayo po kung atin pong i-allow, una tayo po'y mawawala. At kung hinayaan po natin na patuloy siyang magtanim ng mga unbelief sa ating isipan, mag-i-end po tayo ng magiging talunan na po tayo. Amen? Na hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin. Tingnan po natin, Isaiah 12 verse 3. Na nakalagay po dito, wells of salvation. So sabi dito, malugod kayong sasalok. Hallelujah. Ito po yung pangako ng Diyos. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Hallelujah. Wells of salvation. Nasabi dito, salvation implies several things. Salvation from sin and heal, but also includes protection, preservation, healing, soundness, and prosperity. Na ito po yung gustong agawin ng devil sa atin, yung protection ng Diyos at saka yung preservation, healing, soundness, and prosperity. Ito yung gusto tayong dayain po dito. Pero hindi na po tayo inosente sa mga taktika ng kaaway. Na kailangan tumayo po tayo sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, tingnan po natin yung sabi nga dito sa 2 Timothy 1:7. Nasabi po dito sa 2 Timothy 1:7 na nakalagay po dito a seed mind. Na seed na po yung ating mind, kasi sabi po dito, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So yun po yung binigay ng Diyos, hindi po espiritu ng kaduwagan, kung hindi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya nga sabi ko sa una na ang pagpipigil sa sarili, ito yung matindi po nating kalaban, kasi mayroon kang mga bagay na gustong-gusto mo pero alam mong taliwas ito sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang matinding pagtitiis, yung pagpipigil sa sarili. Kasi ako, ito yung kasama ito sa the fruit of the Holy Spirit, yung pagpipigil sa sarili. Na kadalasan dito po ako bumabagsak, lalo kung maraming nang iinis o nagpapagalit sa iyo, na kung saan wala tayong salita ng Diyos, minsan hindi mo na mapigil ang sarili mo. Pero ito yung binigay sa atin ng Diyos, na salamat sa Diyos na kung saan hindi ka man makapigil, kung mayroon pong nang uudyok sa iyo, pero nandoon nagre-remind agad sa atin yung salita ng Diyos na huwag po nating hayaang lubugan ng araw yung ating, kung nakagawa man tayo ng hindi na napigil ang sarili, huwag po nating hayaan lubugan ng araw yung sama ng loob po natin o galit. Kailangan na bago lumubog ang araw, makawala na po tayo. At nagsisikap na mapigil talaga ang ating mga sarili. Kung titingnan po natin sa 1 John 4:4, nasabi nga dito, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay makapangyarihan. Amen. Ang espiritong nasa atin, ay makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanlibutan. Hallelujah. So, mas makapangyarihan ang espiritong nasa ating pinagkaloob ng Diyos kaysa espiritu na makasanlibutan. Amen? Kaya nga sabi dito, a mind that has been set free and is thinking correctly. Hallelujah. So, sabi po dito, a mind that has been set free and is thinking correctly. Hallelujah. So, sabi po dito, na sa textbook, when your mind is guarded and renewed by the Word of God,
you will think saved thoughts. Yan. Na pag nabago na po ng yung ating mind ay nabago na po, na-renewed na po ng salita ng Diyos. When your mind is guarded and renewed by the Word of God, na kung ang ating isipan ay nabago na sa salita ng Diyos, you will think saved thoughts. Yan. When you have a renewed mind, pag mayroon po tayong renewed mind, it sounds perfectly logical to walk by faith. Yan. Logical to walk by faith, to obey God with your money, etc. Hallelujah. So, nandoon na po, na kung tayo po ay nabago ng ating isipan, yung sound, sabi dito, mind it sound perfectly logical, walk by faith, to obey God with your money. Nasa atin pong pagsunod sa Diyos, hindi lamang yung, ito Panginoon, gamitin mo ang aking physical na katauhan, gamitin mo sa iyong kapurihan. Hindi lamang ang ating katawan, o ating physical ang ating ipagamit sa Diyos. Kasama po dito yung, sabi dito, money, at iba pa. Pag sinabing money, pag ikaw ay handang sumunod sa Diyos, tandaan po natin, sa pag-obey po sa Panginoon, hindi po pwede na, ako lang maglingkod, pero yung pera ko, hindi pwedeng kasama yan. Parang katulad nung alaga ko, sa amo ko sa 10 years, sabi sa akin, I like your price, but I don't like to give my money. So, marami pong gustong maglingkod sa Diyos, pero hindi po kayang ibigay pagdating sa pananalapi. Nahirapang ibigay yung 10%. Na kung totally, kung atin pong isipin, hindi lang 10% ang hinihingi ng Panginoon. Kasi kung naibigay po, katulad ng Panginoon, naibigay niya ang kanyang buong buhay, ano pang hindi pwede niyang ibigay sa atin? So, ganun din po tayo. Kung tayo lubos na nagtitiwala tulad ni Abraham, na wala na po tayong pwedeng hindi ibigay sa Diyos, kung alam po natin na anumang mayroon tayo ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin yan. Pwede yang mawala isang kislap mata kung hindi po tayo magiging mabuting katiwala. Na karamihan, at hindi ko po sinisiraan, maraming lingkod ng Diyos na bumabagsak pagdating sa pananalapi, pagdating sa pera. Pero dapat hindi po tayo ganun. Tandaan po natin na ang ating buhay ay kontrolado ng Panginoon. Anumang mayroon tayo, ang Diyos ang nagbigay sa atin upang ating pamahalaan. At sabi ng salita ng Diyos na kung pagkatiwalaan po tayo sa maliit na bagay, mas lalo tayong pagkatiwalaan sa mas malaking bagay. So ganun po ang Diyos na ating sinasamba. Hindi po siya tumitingin kung ikaw ay magaling, ang talino mo, ang husay mo, mangaral. Ang tinitingnan ng Diyos yung pusong handang sumunod sa Diyos. Na tulad ni Abraham, kahit yung kaisa-isang anak na matagal nang ipinangako na nang hingin ng Diyos sa kanya, hindi siya mag-atubiling ibigay sapagkat alam niya na yung anak na pinagkaloob ng Diyos, walang ibang nagmamay-ari kung hindi ang Diyos. Na tandaan po natin kung tama po ang ating pananampalataya, tama po ang ating pangunawa sa salita ng Diyos, tandaan po natin na ang Diyos hindi po ang plano niya ay tayo po ay pahirapan. Sabi nga, minsan dumarating tayo sa mga pagsubok tulad ni Job na kung saan dumating po sa kanyang buhay na inalis sa kanya ang lahat. Hanggat naroon ang ating pananampalataya na nung nagsisi si Job ay muling naibalik sa kanya yung mas higit doon sa nawala sa kanya. So, ganun din po sa atin. Kung may mga bagay man nawala sa atin, tandaan po natin ang pangako ng Diyos. Kung may naalis o nawala, mayroon pong higit na ipapalit ang Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, when you are walking in the knowledge of your salvation, you walk and talk like a saved man. So, lalakad tayo at magsasalita po tayo ng ligtas na, sabi, tinutukoy dito, saved man, lalaki. So sabi dito, when you don't walk in the knowledge of your salvation, you will end up with more unbelief in what God cannot do, that faith in what God can do.
So sabi po dito na when you don't walk in the knowledge of your salvation, you will end up with more unbelief. Yung wala ng pananampalataya sa Panginoon. Sabi dito, in what God can do than faith in what God can do. So sabi po dito, it is important to wear your helmet. So mahalaga pong atin pong gamitin ang helmet of salvation. Kasi sabi po dito, because when you begin to live a life of faith, when you reach out to do the impossible, the enemy will try to assault you mentally. So dito po siya, susubukan po tayong i-assault sa pamamagitan ng mentally and emotionally in an attempt to stop your progress. Yan po yung gawain ng devil, na kung saan ay itatry niya lagi sa bawat buhay po natin habang tayo nagsisikap na sumunod sa Diyos. Hindi siya titigil na kikilos. Kaya tandaan po natin, binigyan na po tayo ng secret na weapon na kung sa ating isipan ay hindi ito maganda para sa atin, wag na po nating bigkasin para hindi po siya magkaroon ng puwang mga buhay. Sapagkat hindi alam ni Satanas hanggat hindi ito lumalabas sa ating bibig. Kahit masama ng ating inisip, maging sa ating puso at kulang na lang ilabas sa ating bibig, hanggat hindi lalabas yan sa ating bibig, hindi niya malalaman. Tandaan po natin, sabi sa Proverbs 18:21, life and death in the power of the tongue. Buhay at kamatayan ang lumalabas po sa ating bibig. Napiliin po natin ang lalabas ay buhay. Kasi ang anumang lumalabas sa ating bibig, wala pong unang makinabang kung hindi tayo mismong nagsasalita bago ang iba. Amen? Kaya nga, sabi po dito sa textbook, when you walk in your helmet of salvation, you will think like God thinks. So kung sinusuot po natin yung helmet of salvation, tayo po ay mag-iisip ng katulad ng Diyos. At sabi dito, reasons like, mag-reason din po tayo. Sabi dito, reasons like God. Reasons, believe like God. Believes and act like God's. Yun po, na kung lagi pong suot-suot po natin yung helmet of salvation, tayo po ay mag-iisip ng katulad ng Diyos, at tayo po ay magre-reason ng katulad ng Diyos, at tayo po ay maniniwalang katulad ng Diyos, at hallelujah, tayo po ay kikilos, acts like God. So, dito po tayo magtatapos sa Isaiah 55:6-8. Nasabi po dito, hanapin si Yahweh samantalang siya ay iyong makikita. So ano pong dapat nating gawin? Hanapin si Yahweh at siya po ay ating makikita. At sabi dito, siya ay tawagin habang malapit pa. So kaya habang malapit pa at mayroon po tayong pagkakataon, tawagin na po natin ng Panginoon sa anumang labanan. Wala tayong ibang tawagan kung hindi ang Diyos. Kaya sabi dito, ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan. Yan, ang mga gawain ng mga taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat na magbago na ng maling isipan. So, laging sa isipan hanggat, kasi ang inaatake nga ng kaaway o maging ang mundo, walang iba kung hindi yung ating isipan, punong-puno ng mga isipang kadalasang hindi maganda kung walang salita ng Diyos. Kaya tandaan po natin, pag ang ating isipan ay punong-puno ng salita ng Diyos, maging ang ating pusong punong-puno rin yan ng salita ng Diyos. Kaya nga, madalas ko itong nasasabi, ang taong punong-puno ng salita ng Diyos, ang isipan at ang puso, kahit pa ito'y tambakan ng basura, hindi niya makita yung basura, ang nakikita niya yung kalinisan na galing sa Diyos at kabutihan ng Diyos. Amen? At maaawa ka lang doon sa mga taong gustong magtanim ng masama sa iyo. Sapagkat kung punong-puno po ang ating isipan at ang ating puso ng salita ng Diyos, wala pong puwang na magkaroon ng makapasok ang udyok ng devil na lagyan ng marumi o mga maling isipan o mga negatibong isipan ng ating isip, maging ang ating puso. Amen? Kaya nga sabi dito, dapat magbago na ang maling isipan, sila'y manumbalik, lumapit kay Yahweh upang
kahabagan at mula sa Diyos. Matatamo nila ang kapatawaran. Yan. Nandun naman ang Panginoon ay kaya lang, wag po nating hintayin. Mapagpatawad naman ang Diyos eh. Totoo pong mapagpatawad. Paano kung madatnan tayong hindi pa tayo nagbago? Kawawa lang po tayo kasi tandaan po natin, walang nakakaalam kung kailan po darating ang Diyos. Ang sabi, kailangan lang tayong handa na anytime dumating man ang Panginoon, nadatnan tayong malinis, walang bahid ng kasalanan. At higit sa lahat, tapat sa Diyos. Amen? Kasi tandaan po natin, sa Book of Mateo, ang manatiling tapat ay siya lamang maliligtas. So, tingnan po natin, sa verse 8, sabi dito, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay, di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. So, kung atin pong titingnan ito, totoo po, hindi po natin isipan, hindi po maging isipan at hindi po, ang ating isipan, hindi po katulad ng isipan ng Diyos, sapagkat siya po'y Diyos. Pero pwede pong mangyari sa atin sapagkat mayroon pong sinasabi sa kanyang salita na kung ang ating isipan ay punong-puno ng salita ng Diyos. Tingnan po natin yung sabi sa 1 Corinthians 2:16 na sabi nga dito na kung ikumpara po dito sa verse 8, sabi po ng 1 Corinthians 2:16, ganito ang nasasaad sa kasulatan, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Wala pong nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon, pero sabi dito, sino ang makapagpapayo sa Kanya? Wala din pong makapagpapayo sa Kanya sapagkat siya ay Diyos. Pero sabi dito, ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay natin. So paano po maging taglay natin ang pag-iisip ni Kristo? Kung ang ating isipan at puso ang naghahari po dyan at nagmamando po sa atin, yung atin pong sinusunod ay salita ng Diyos, kaya po sinabi na taglay po natin ang isipan ni Kristo kung atin pong ipinamuhay ang salita ng Diyos. So, maliwanag po yun sa atin na pwede pong maging taglay po natin ang isipan ni Kristo kung tayo po'y namumuhay sa salita ng Diyos. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon at nawa po ay pinagpala po tayo sa salita ng Diyos na itinuturo po sa atin sa gabing ito. At ngayon po ay bukas ipagpatuloy po natin at 2 pang araw ang ating bago matapos ang The Authority of the Believers, kasi ngayon nasa MP3 9 pa lang tayo, MP3 11 po ang The Authority of the Believers. Bless po sa lahat